everyone, ito nga yung araw. Hindi pa araw. Well, tomorrow pa talaga ako maglilipat. Pero ngayong gabi ay mag-aayos na tayo. Tanggalin ko na tong table na to kasi nga dadalhin ko to sa bahay. At ito na ang unang paglilinis at pag-aayos ng gamit para makalipat nga sa aking totoong bahay. Goodbye, Manila na talaga ako. Matagal ko rin pinag-isip-isipan to kung lilipat ba talaga ako ng ibang terminal kasi nga sobrang toxic na rin dito. Kaya sabi ko, it's about time naman na sariling bahay ko na yung lilipatan ko kasi dito sobrang mahal ng upa. Yung renta mo para ka nang tatrabaho para sa kanila, hindi na para sa sarili mo. Wala na nga talaga akong ipon dito kaya napag-desisyonan ko na talaga na lumipat na. I mean, sa totoong tirahan ko. At least, uwi man ako sa totoong tirahan ko, papasok ako sa trabaho, uwi ako sa bahay ko, diba? Kasi kung uwi ako sa apartment tapos alalahanin ko na naman yung renta. Sis, ang hirap kayo mag-adulting. Sa totoo lang, at least na-experience kung paano. Ngayon, na-experience ko naman kung paano tumira sa totoong bahay ko. Sarili kong bahay. Ganun. Tara at samahan nyo muna kung ayusin itong side table ko na to. At ayan, anong oras na sa wakas, natanggal ko na yung pinaka-table niya. So, pagpasensya na sa aking face dyan dahil galing pa ako Manila. Nagkaroon kasi ako ng appointment bigla. Kaya, napauwi na ako ng maaga para mag-ayos. Kasi, sabi ko, bukas na, yun pala tumawag yung tatay ko. Bukas na siya luluwas dito sa Manila para kunin yung mga gamit ko. Sahang kuha na lang para hindi na tayo pabalik-balik kasi ayoko nang bumalik dito. So, bali natanggal na nga natin yung pinaka-side table ko, lamesa ko, study table, ano man tawag nyo doon. Basta yun na yun ang tawag ko, study table, side table. At ito naman ang sinumpisa nating linisan, ang aking vanity mirror table. Basta vanity, ganyan. Yan yung kasi pinaka-dream ko dati. Kaya, so ayan, na-order ko yan sa Black Up at tumagal naman sa akin ng mga 1 taon, yes. At hindi ko na siya kukunin kasi medyo malundo na rin yung ibang parts niya. Kaya ang kinuha ko na lang is yung laman, syempre, kailangan ko rin yung mga yan. So, yung mirror niya, sira-sira na rin. Kaya hindi ko na rin siya kukunin. Kaya sabi ko, iwan ko na lang dito sa apartment para at least magamit yung mga susunod na uupa. Ayan, at naaayos na natin yung mga gamit natin dito sa loob, sa kwarto. So, bali naantok na ako yan anong oras na. Kaya sabi ko, sa susunod, kinabukasan na lang, aayusin dito sa kitchen. Habang nag-record na ako ngayon ay napakalakas ng ulan dito sa Pampanga. Kaya naman, medyo hindi ko naririnig yung mga sinasabi ko kasi sobrang lakas. Dito na lang talaga ako nagbe-base dito sa video kung paano ako nag-edit. Dito ko lang talaga naririnig yung boses ko. At sa wakas, after 10 years, charis, after mga 7 AM na dumating na yung tatay ko at nag-park lang sila sa baba. So sabi ko, eto na yung mga inayos ko. So eto muna yung ilalabas nila. Since nga tapos na nga sa kwarto ko, which is doon napakaraming gamit. At dito naman sa kusina ay yung mga basket-basket na lang naratan. Yun na lang yung dadalhin ko kasi mostly puro ingredients pang luto lang namin nandito. So iiwan ko na lang or itatapon ko na lang siya. Buti na lang talaga at available ang van ni tita. Kaysa naman ngayong maulan, maglilipat, napakahirap maglipat sa totoo lang. Nung una ay nasa condo ko, alam niyo naman yan, kung viewers ko kayo, kung followers ko na kayo matagal na, nasa condo pa lang ako, naglilipat na ulit ako dito, papunta sa Villamor. Kasi nga dito yung work ko malapit. Ngayon, naisip ko na gusto ko na talaga umuwi sa sarili kong bahay. At least, ilang oras lang naman, 1 oras lang naman biyahe, parang wala mang pinagkaiba na nasa condo ako. Kaya naisipan ko na talaga umuwi dito. At least, ito yung pinapaganda ko, hindi yung apartment, hindi yung bahay ng iba yung pinapaganda ko, diba? So, ayun, nagpapatugtog yung tatay ko ngayon habang nagre-record. So, paano ako makakapag-edit nito ng voiceover? So, bahala na. So, bali kasama nga dito yung tropa ng papa sa Pampanga, si Kuya Oliver, para tumulong. So, bali silang dalawa lang ang nag-aakyat baba dito sa gamit para mailagay sa van. Kasi nga, makitid nga ang daan dito sa akin at ako yung nasa 2nd floor. So, may sarili naman akong daan bukod dun sa may-ari ng bahay. Yun nga lang is medyo makitid yung daan sa hagdan, kaya konti-konti lang yung dinadala na sa baba. Kaya naman, sobrang thankful ako sa mga kaibigan ng papa ko kasi nandyan sila pag kailangan at nandyan naman yung tatay ko pag may kailangan sila, lalo na pag mga gamit sa bahay, mga ganyan. Nagtutulungan sila sa Pampanga, kaya naman pag may mga okasyon, ganyan, nandyan sila para sa isa't isa. Iba talaga pag may kaibigan ka maaasahan, yung matatawag na pag kailangan mo, ganyan, kailangan nila, kailangan mo, so bigayan lang, dapat ganing magkakaibigan, diba? Pero yung mga kaibigan na kilala ko sa Manila, parang wala wala silang pake, ganun. Yung mga
Alam mo yun, kailangan mo maging kaibigan na mapera, ganon. Di man kasi kailangan maging mayaman para kaibiganin ka. Kailangan kung sino ka, di mahalin ka nila, di ba? So, yung mga kaibigan akong LDR, di ko naman sila matatawag kasi nga nasa ibang bansa sila at sobrang layo na rin namin. So, ayun, di ko na sila matawag para tulungan ako kasi may makanya-kanya din naman silang buhay. May mga trabaho din kasi sila. Ako kasi, biglaan to, sis. As in, biglaan talaga paglipat ko kasi matagal ko na hinihintay itong request na to. So, ngayon ko lang naisipan sis nga tapos ko na yung mga appointments ko dito sa Manila. Sabi ko, konti na lang naman na ilalakad ko dito. Di pa luwas-tuwas na lang ako. Tapos titira na lang ako dun sa bahay ng dati kong kasama. Yun naman yung kaibigan ko dito na sobrang nandyan siya simula nung nawala ang mama, nandun talaga siya. Grabe, ganito pala yung tunog niya pag wala ng tao. Hello? Hi? Hello? So, nag-e-echo pa. Medyo babalik pa ako dito. Babalik pa ako dito kasi nga maglilinis pa natin kasi medyo mga 50% pa lang yung nalilinisan ko dito. Nakakaya naman kung iwan ko madumi, diba? Hindi naman siya madumi pero may mga agiw-agiw pa kasi. Tsaka pag iwan pa ako ng pass dun sa, dito sa Terminal 3. Kaya eto. So, ayan kami na ng mga alaga ko. Ito na yung last. Hindi na ako lipat-lipat kasi ito na yung last na lipat-lipat ko. So, ayan na lang. Ayan, mga condiments. Pagtatapon na lang yan kasi kanina sobrang dami kong naitapon. So, ito, iiwan ko na to. Ito kailangan. Ano ba kailangan yan? Insinso para sa mga, para pagputan nila or ano sila dito. Meron silang insinso. Diba? So, ito, di ko naman kunin kasi madumi na siya. And then, ito, wala na yan. Tatapon ko na yung pagbalik ko. And this is it. Ay, ang hirap niya maglipat. Ang hirap maglipat pero worth it naman kasi may reason kung bakit ako maglilipat. So, that's it. Ibaba ko na ito mga alaga ko and then kausapin ko yung may-ari ng bahay. Actually, yung may-ari ng bahay is nasa ibang bansa. So, nakausap ko na siya before. Pero yung caretaker kasi ito is ate niya. Kaya, papaalam tayo na maayos. Pero babalik pa ako dito. Para maglinis. So, ayan. Goodbye. So, hanggang sa muli mga kasismars. Ang iyong kachika, Charis. So, hanggang dito na ang ating mini vlog. See you again on my next vlog. See ya!